Sa gabing ito ay nagsimula sa isang tanong. May kasi nagtanong kasi sa akin eh. Nagtanong sa akin si Dipinsas Kamatuuran, isang member ng Maharlikan Group, naniniwala na ang Pilipinas daw dati tinatawag na Maharlika. Sabi niya dito sa chat niya sa akin, ano ang nauunawaan ko doon sa message na yon? Ano daw nauunawaan ko rito? Itong tanong niya. Ngayon, paparinig ko sa kanya. Kung nakikinig siya, sasagot ko. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto timot naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ito ay tumutukoy sa Ancient Christian Catholic. Ito ay galing sa The Ministry Magazine. Sabi dito, ito, The Catholic Imperial State Church. So ito ay tumutukoy sa itinatag ni Kristo. Ayan. Ito ay tumutukoy sa Christianity, itinatag ni Kristo. Ngayon, focus tayo doon sa question niya. Ano yung sinasabi sa summary of points? Ito. Ang sabi dito, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. Itong nakalagay dito, pinaghalong totoo at kasinungalingan. Pinaghalong totoo at kasinungalingan. Bakit? Ito sinabi, the Apostolic Christian, hindi ito cherry picking Hindi ito cherry picking fallacy, kaya kong patunayan sa history na may kasinungalingan dito. Kaya kong tindigan sa kahit kaninong sabadista na may nakalagay dito, sinaksak kasinungalingan. At may kaya kong tindigan na may nakalagay din dito, sinaksak totoo. Kaya ito ay pinaghalong totoo at kasinungalingan. Halimbawa, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles. Ito ay totoo. Bakit? Nakalagay mismo sa kanilang fundamental belief about the Apostolic Christian Church. Nasa kanilang fundamental belief yon, the Apostolic Christian Church, na ang founder is Jesus Christ. Ngayon, pero ang karugtong, continued to the time of Constantine about 321 AD, pinalitaw nila na hanggang sa panahon lang daw ni Constantino. Yan ang kasinungalingan dyan. Dahil never nangyari ng iglesia tinatag ni Kristo na wala. Dito, para nang nagkahalo-halo na kopyahan ng aral, kaya nga hindi batayan ang aral para malaman ng tunay na iglesia. Kasi itong aral na ito, kinopya naman sa mga aral na tuturo na nawala na total apostasy, nawala ang unang iglesia ni Kristo. In which mali. Sabi ni Kristo sa Biblia, sa Mateo 28:19, humayo kayo. Puntahan nyo yung iba't ibang lugar sa buong mundo. Ipangaral ninyo ang ebanghelyo. Gawin nyo silang mga alagad ko. At sila bautismohan ninyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
at inyong tandaan, ituro sa kanila ang lahat ng mga bagay na itinuro ko sa inyo. At huwag nyo ring kalimutan na sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng panahon. Sasamahan niya. Kung sasamahan niya, hindi mangyayari na matitigil ang iglesyang ito sa panahon ni Constantino. Kaya sa number 1 na statement, ang nauna, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles, ito ay totoo. Pero ang karugtong ay kasinungalingan. Hindi yan matatawag na cherry picking fallacy dahil kaya ko yang patunayan. Biblically and historically. Ano? Ang mahirap dyan, sila yung magpatunay nasa na kanilang ebidensya na natigil ang iglesia noong 321 AD. Kasi kung natigil ang iglesia, how come peking iglesia nakapagpalabas ng Biblia? Bakit? Taong 405 AD, ang Katoliko ang nakapag-produce ng very first compiled Bible, Old and New Testament into one book, yung Latin Vulgate. Kung peking iglesia ito, hindi nila mailalabas yan. Bakit? Ang mga kasulatan ay ipinagkatiwala lamang sa tunay na iglesia at hindi sa mga peking grupo. Peking grupo. Never mangyari yun. Never mangyari na ang sulat ng mga apostol, yung kanilang mga librong ginawa, ay kanilang ipagkatiwala sa Judaism. Bakit? Pupunitin lang yon. Ha? Pupunitin lang yon dahil di naman naniniwala ang Judaism sa New Testament. Bagkus, ito ay kanilang buong pusong tinututulan na hindi totoo ang nakalagay sa New Testament. How come kanila itong aalagaan at ipaparating sa ating panahon? Kung ito ay kanilang iniwan sa Judaism, matagal nang wala tayong Biblia. Kung ito ay iniwan nila sa mga Hudyo, malamang wala na tayong Biblia ngayon. Buti na lang, at ito'y panagkatiwala lamang sa kanilang mga alagad. At ang mga alagad na yan, sila lamang ang may kakayahang ilabas ang mga sinulat ng mga apostol. Ang tanong, sino sa grupo ngayon sa buong mundo ang nakapagpalabas ng mga librong ito at kinumpile into one single book? Sabi ng iba, nag-compile na yung mga Hudyo. So, hindi Katoliko ang nag-compile. Bakit? Yung compile ba ng Hudyo, may New Testament yon? Wala. Nag-compile na ang mga apostol. Yung compile ba ng mga apostol, kasama sa kinumpile nilang Old Testament? Sagot, hindi. Sino ang nakapag-compile? Both Old and New Testament into one single book. Tanging Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa mga tutol ng tutol dyan, maglabas kayo ng dokumento. Huwag kayong tumula doon kay P.T.R. James. Sabi ni P.T.R. James, ano yan? Ang gumawa ng Biblia ay si Marcion. Si Marcion daw. Alam mo ba kung ilang Biblia, ilang libro meron ng aklat ni Marcion? Alam mo ba? Hindi rin niya alam. Ang Biblia ang kinumpile ni Marcion, daming kulang. Actually, talagang madaming kulang. Maraming aklat sa Bagong Tipan hindi nakasali doon sa niya. Kasi pinipili lang ni Marcion yung mga gusto niyang basahin. Sino ba iba nag-compile? Sabi ni P.T.R. James, si Athanasius, Si Athanasius? Kailan nag-compile si Athanasius ng buong Biblia? No. Never nangyari yon. Ang nakapag-compile ng buong Biblia, yung inutusan na i-translate ito into Latin. At yun ay walang iba, si Saint Jerome.
Siyempre, kung i-translate niya, paano niya i-translate kung kulang? Sige niya nga, paano niya i-translate ang buong Biblia kung kulang? Kaya niya nagawa yun kasi kinumpal niya. Before ginawang isang libro, yung scroll, ano yun eh, kalat-kalat. Oh, kalat-kalat. Naging into one book kasi, tinranslate ni St. Jerome. At doon lumabas ang Latin Vulgate. Ngayon, kung sila ang nakapagpalabas, ang Katoliko ang nakapagpalabas, yun ay isang malaking ebidensya na ang Katoliko ang siyang iglesyang pinagkatiwalaan. Therefore, ang Katoliko ang iglesyang tinatag ni Kristo. Kaya ang sabi dito, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles, pero yung karugtong kasinungalingan na continued to the time of Constantine about 321 AD. Pinalilito na lito na hanggang dun lang. Kung hanggang dun lang, sinong sasamahan ni Kristo hanggang sa dulo ng panahon? Kaya nga mga Seventh-day Adventist nagkiklaim, sila daw yung remnant, yung nalabi sa iglesia. Ha? Anong nalabi? Inaamin ng inyong Alpha and Omega, mga continuators lang kayo ng Millerite heritage. Tapos aangkinin nyo, may tumatawag. Sino to? Sagutin natin to. Hello? Hello? Oh, hello? Ano atin? May tanong ka ba dun sa pagpapatunay ko? May tanong ako sa pagpapatunay mo. Bro, idaan natin sa debate yun, bro. Yung gusto ko patunayan mo na ang PMCC 4th Watch, wait lang patunayan mo na ang PMCC 4th Watch, yun ang iglesyang tinatag ni Kristo. Patunayan mo yun. Pero, gagawin natin yon sa debate, bro. Huwag sa tanungan-tanungan lang. Gusto mo, tanungan ka agad? Bibigyan kita. Oh, kasi puro kasi ng sense sa akin eh. Bakit? Bawal kang hamunin? Autorisado ka ba ng simbahan yun para makipagdebate? Oh, autorisado ako, bro. Bakit? May reklamo ka? Autorisado ako. Ikaw, authorized ka. Ano? Bro, authorized ka ba, bro? Marami na akong debate hinarap, bro. Public debate. Ikaw, authorized ka ba? Ano? Ikaw ba authorized ka? Ano, bro? Authorized ka ba, bro? Hello? Nawala siya. Hello? Yan lang ha. Hello? Nawala. Wait lang. Atin tawagan ulit. Bilang tumatawag eh. Paparamdam sa akin eh. O sige. Pakiramdaman tayo. Hello? Go ahead bro. Go ahead. Bro, go ahead bro. Ano kaya nangyari dito? Pinapatay niya eh. Ako eh. Hello bro, go ahead bro. Magsalita ka na dyan bro. Parangawan mo na bro. Magsalita ka na bro kasi wala akong naririnig. Go ahead. Hello. Hello? Connection lost. Okay, connection lost ka naman pala dyan eh. Magsasaywar-saywar pa. Ayaw ko yung saywar-saywar. Sige. Gapin natin to.
Yan. Hello. Go ahead bro, salita ka bro. Para marinig ko yung ano mo, yung side mo. Kaya hindi ko siya marinig dito. Ating ilipat tayo sa kabila. Baka sa kabila lang. Yan lang ha. O dito lang siya, dito ko lang siya marinig. Ating i-call back. Hello? Oy, kino-call ended niya. Kino-call ended niya. Huwag mo ko call ended. Ano ka ba? Aandaran mo ko eh. Huwag mo sana akong yabangan. Ano nyo, nawala bigla. Ito, tinatawagan ko siya kasi tumatawag eh. Ay, tawagan ko siya oh. Yan oh. Tawagan ko siya. Kasi nawala bigla. Oh. Sagot. Akala niya siguro hindi siya wala siya sa live eh. Sabihin mo naman, otorisado ka ba ng simbahang Katoliko? Oo. Marami akong beses nakadebate ako eh. Bakit? May reklamo ka? Hello? Hello bro? Tignan nyo, wala siyang makita. Lang ha. Uy! Talagang pinapatay niya. Ay! Karuwagan yan? Karuwagan yan? Nagre-request ka ng imposible. Gusto niya, bago ko siya harapin, kailangan pirmado ng Papa sa Roma. Oh. Yan na nga. Marami na akong, sabihan ko muna to ha. Marami na akong grand debate na hinarap na walang pirma ng Papa. Pero authorized ng pare. Yan. So, kunwari pa to eh. Sige, tuloy natin. Ano? Tuloy natin. So, kunwari to eh. Oh? No. Magipagdebate, di ka nag-aaral. Mag-aral ka muna. Marami na akong nakalaban. Ikaw, wala pa. Sa public debate. Ikaw, wala pa. Kaya ikaw yata ang dapat mag-aral bago magyabang. Nauna yabang eh. Okay, continue tayo. So, proceed tayo, ano? Ang sabi dito, the ancient Catholic Church was persecuted by the pagan. Oh, dito naman sa bandang ito, pagan government but never resorted to state aid in its religious work. Its only means of converting people was by preaching and persuading people to accept Christ as their Savior. Tama. Totoo ito. Yung number 2, totoo ito. Pero sa number 3, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sabi dito, just as soon as this church joined herself to the state. Ha? Ano daw? Just as soon as this church joined herself to the state, hindi siya ang nag-join sa state. Ang state ang nag-join sa kanya simula nang makonvert si Emperador Constantino at naging Kristiyano. How come ang na-convert, yun pa ang sinamahan? Mali.
Naging baliktad eh. Parang lumilitaw dito na yung Pierre ang lumapit sa barko. Mali. Pag sinabi, just as soon as this church joined herself to the state, hindi nangyari yon. Ang state ang nakiisa. Simula nang makonvert si Emperador Constantino, ginawa ni Constantino na state religion ng Roman Empire ang Romano-Katoliko. Sa Edict of Milan, ano yung Edict of Milan? Sa Edict of Milan, itinigil na ang persecution. Pero may sinabi dito sa ano nila, sa kanilang magazine dito, na sabi ko may kasinungalingan, sabi dito sa sabi dito, an edict, ito lang ito, an edict of the year 399 promulgated at Ravenna forbidding the pagan worship, prohibited the destruction of the temples. Kasinungalingan ito. Bakit? Nung idiniklara ang Edict of Milan, hindi pinagbawalan ng mga pagano sa kanilang worship at mga ritual. Ang nangyari, dahan-dahan, dahang-dahang nawala ang kanilang pagsamba, ang kanilang mga ritual, pero hindi kailanman idiniklara sa Edict of Milan na pinapatigil ang mga pagano sa kanilang pagsamba. Hindi. Dahil alam ni Emperador Constantino na marami sa kanyang mga nasasakupan na nanatiling pagano. Yan nga nagreklamo yung mga membro eh. Nasa aklat ng SDA National Sunday Law, nakalagay doon. Nakalagay doon is Emperor Constantine has become a Christian. Nagsigawan sila. Bakit? Kasi na-convert ang kanilang emperador. But it doesn't mean na na-convert ang kanilang emperador, pati sila nagpa-convert din. No. May mga sumama, may mga nanatili. Yung mga nanatili ng mga pagano, hindi sila kailanman pinagbawalan na i-practice ang kanilang mga pagan worship. Isa yun. Isa yun sa mga hindi totoo dito sa sa nakalagay sa kanila dito. Isa pa sa hindi totoo sinasabi dito na ang isa pa sa mga hindi totoo dito, yung sinasabi na dito na na nung yung paganism daw was eradicated in its rites and costumes grafted upon Christianity. Hindi ito totoo. Dahil hindi ito objective eh. Hindi ito historical fact. Hindi totoo na ang paganism was eradicated and its rites and costumes grafted upon Christianity. Mali iyon. Ang nakalagay sa kanilang The Great Controversy, kasinungalingan yan. Kasinungalingan. Akalain mo naman, the Christian lowered their standard and the church was corrupted and lost her purity and power. Kalain nyo, the church was corrupted and lost her purity and power. Turo ng kanilang Great Controversy. Sino ang nagsabi? Si Ellen G. White. Tama ba ang sinabi niyang yon? Mali. Salungat yung sinabi ni Kristo. I will build my church and all the... Basahin na para makita ninyo. Anong sabi ni Kristo doon sa Mateo 16:18? Ito. Matthew chapter 16 verse 18, ito ang sabi ni Kristo. Now I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. All the powers of hell, kahit na may apostasyang nangyari, hindi nangyari ang tinasabi ng mga INC ni Manalo na total apostasy. Kaya nung Lunes ng gabi, hindi nakatindig si Midan laban kay Nash dahil wala siyang binasa na natalikod ang iglesyang tinatag ni Kristo. Ang binasa sa Mateo 24:9, tumutukoy lamang sa mga alagad. Yung mga alagad, bahagi ng iglesia yon. Pero hindi ang buong iglesia sinabihan doon.
Basahin natin ha. Sa Mateo 24:9 na ginamit ni Midan, doon sa debate nila ni Nash, eto. Pagkatapos ay kapupuutan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Sinong kausap dito? Mga alagad. Pagkatapos ay kapupuutan kayong lahat. Sinong lahat? Yung mga alagad niya. Lahat ng alagad niya kapupuutan. Oh. Ngayon, lahat ng iglesia ba kinapuutan? Lahat ba ng nakaalad ng iglesia kinapuutan ba? Hindi. Yung mga alagad lang. Actually, nung pinatay ang mga alagad, ang mga membro na nanatiling buhay, ang mga alagad lang ang pinatay. Kung may mga napatay mo sa mga membro, hindi naman lahat ng membro napatay, hindi naman lahat ng membro nagkaroon ng ituloy mo sa G's. Oh, yun na nga. Hindi naman lahat ng membro na massacre eh. Mali talaga. Tinan nyo ha. 10. At dahil dito, marami ang tatalikod. Hindi lahat tatalikod. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Magtataksil. Yung mga tumalikod, tinaksilan yung mga nanatili. Sabihin niya na talikod daw lahat. Lukuhan itong mga turo ng mga INC. O, tuloy na si 11. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Meron pa siyang ginamit doon sa Sa Marcos 14 ba yun? Marcos 14:27 kung hindi ako nagkakamali. Ginamit yata ito eh. Sabi dito ha. Sinabi ni Jesus sa kanila. Sinong kanila ito? Ating balikan sa 20 para makita. Sumagot siya. Isa siya sa inyong 12. Ang kausap pala 12. Nakasabay ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Subalit, kahabag-habag ang tao magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong yon nang hindi na siya pinanganak. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasala. Ito na. Sa sa 27 tayo, 26. Umuwi sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng mga olibo. Sino yon? Si Kristo at ang 12 mga apostol kasama yung mga babaeng kasama nila. Ngayon, 27, sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y iiwan ninyong lahat sapagkat sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling buhayin, mauuna ako sa Galilea. Ano daw? Ito'y katuparan ng hula na kapag pinatay ang pastol, magkawatak-watak ang mga tupa. Ngayon, nung pinatay si Kristo, buong iglesia ba nagkawatak-watak o mga alagad lang? Ang mga alagad lang eh. Ang 12 apostol lang yung nagkalat. Hindi ba dumating yung sundalo iniwan lang si Kristo? Di ba? Yun ang nangyari? Yun ang katuparan ng hula. Nung pinatay ang pastol, nakawatak-watak kanyang tupa. Nung hinuli si Kristo, ano nangyari naman sa mga apostol? May natira ba? May natira ba? Wala. Lahat. Lampurnasan lahat eh. Alisan lahat eh. O si Marcos yung bumuntot sa kanila, pupunta doon. Siya sumunod. Si Pedro, si Simon, na asawa ni Eden, na siyang pinangalan ng Pedro. The Chosen, yung ibang mga apostol na nainggit dahil sabi ni Santiago Laki tsaka ni Juan, pwede ba balatin mo sa kaharian mo maging makaupo kami sa kaliwat kanan mo? Nagalit si Kristo. Hindi nyo alam yung mga sinasabi ninyo. Bakit? Bakit nangyari yon? Kasi si Simon pinangalan ng Pedro. Naunawaan ng mga apostol yon. Bakit siya pinangalan ng Pedro? Simula ngayon, ikaw na si Pedro. At sa ibabo ng batong ito, itatayo ko ang iglesia. Naunawaan ng mga apostol yon. Ano ibig sabihin ng Pedro? Ba't siya pinangalan ng Pedro? Kaya nga kapag kinakausap siya ni Mateo,
Ano bang tawag ko sa'yo? Simon o Pedro? Pedro, itawag mo sa akin. Yun ang bagong pangalan ko. Sabi ni Simon. Si Simon naman yung si Simon naman yung makabayan. Sabi ni Simon, pwede ko na bawiin yung pangalan ko? Kasi, dalawa silang Simon eh. Simon na makabayan, tsaka si Simon na na Simon Pedro. O, ngayon, dahil Pedro na pangalan niya, sabi ni Simon na makabayan, pwede ko na bawiin yung pangalan ko? Kasi dahil dalawa silang Simon, ang tawag sa kanya, Z. So, pwede ko mabihin pangalan ko. Pwede ba, ang tawag sa akin, Simon na lang ulit kasi, total, Pedro na pangalan niya. O, di ba? Pinangalanan siyang Pedro, naunawaan yon. Kaya nung hinuli yung pastol, nagkawatak-watak ang tupa. Sino tutukoy doon? Ang 12 alagad. Ba't 12? Patay na, wala na si Judas doon. Ba't wala 12 daw? Wala na si Judas doon. Kasama pala si Marcos pala doon sa pagkakataong yon. Hinuli si Kristo. Si Marcos pala, tagasunod na. Hindi siya apostol. Tagasunod lang siya. Nung nagkawatak-watak na lahat, si Judas yung dahilan na huli si Kristo, pati si Marcos lang yung bumuntot, pero hindi siya lumapit. Malayo lang siya. Binubutan niya kung dadalhin si Kristo. Nakasunod na siya palagi doon, pero hindi niya nilapitan. Ngayon, eto nangyari. Ang sabi dito, just as soon as this church joined herself to the state, she persecuted the pagans and exchanged force for persuasion in her religious work, and she became the Roman Catholic Imperial State Church. Mali ito eh. She persecuted the pagans? No. Never nag-persecute ang church sa pagan. Bakit? Ang nag-persecute sa pagan, yung state, hindi yung church. Kaya nga sabi doon sa Word History by O'Brien, the greatest saints of the church urge kindness rather than severity. And if death penalty was ever imposed for heresy, it was imposed by the state rather than by the church. Sino ang nag-persecute? Yung estado. Ano sinasabi ng kanilang The Ministry Magazine? Just as soon as this church joined herself to the state, she persecuted the pagans. Eto, mali ito. Pero hindi nawawala ang totoo. Talagang nagkaroon ng pagkakaunawaan sa pagitan ng estado at ng iglesia sa panahong ito, pero hindi ang iglesia ang nag-join sa kanila, kundi ang estado ang nag-join sa iglesia. Kaya nga sabi ko, doon The Ministry Magazine na ito, tama na may hinalong kasinungalingan. Para saan? Para bilugin ng mga nagbabasa. Bilugin ang kanilang ulo. Tapos, and she, sinong she ito? Watak-watak ang sagot ni Camacho rito. Wasak-wasak. Sinong she ito? Sabi niya, ang Katoliko daw yung she. So ang Katoliko yung nag-join sa state. Yun. Itong this church. Sino itong church na ito? Tutukoy dito. Katoliko. Ilabas mga Katoliko. Kung sinong Katoliko yan. And lumabas sa pinakauna. Ito yung Katoliko tinatag ni Kristo. Si Camacho, atras abante. Atras abante yung mga kasagutan. Kaya nga, pinaglaruan ko na lang eh. Nalala niyo yung debate namin ni Camacho? Pinaglaruan ko na lang si Camacho. Kasi yung sagot niya, atras abante na. Ngayon, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Ano ang sintidong nandito na totoo? Ang Iglesia Katolika tinatag ni Kristo. Ito ay nagko-convert ng mga tao para maging believer. At sila ay nakihalubilo. Nagkaroon ng pagkakaunawaan pala. Nagkaroon ng pagkakaunawaan sa mga estado. Pero hindi sila nag-join ang estado ang nag-join sa kanila simula ng si Emperador Constantino na convert sa kanila. Ngayon, she became the Roman Catholic. Sino tong she na naging Roman Catholic? Ito yung tinatag ni Kristo. So, ito ay
tumpak, sinasabi sa pasugo, the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Ito naman, just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Therefore, isa lang ang sentido dito eh. Tinatag ni Kristo, naging Iglesia Katolika Apostolika Romana. Naging Roman Catholic Church ang tinatag ni Kristo. Ngayon, nang ito'y naging Roman Catholic Church na, hindi na ba ito tinatag ni Kristo? Ito pa rin. Ito pa rin. Halimbawa, si Jake Cyrus. Si Jake Cyrus, feeling lalaki. Nagpatanggal ng kanyang dibdib para maglakas ng loob, maghubad ng damit sa publiko. Pero yung nipo niya, ganun pa rin. Naglakas loob, maghubad, magpakita sa camera. Nawala na siyang damit, naglalakad. Pero, nawala ba ang katotohanang siya pa rin si Charis Pimpenko? Hindi nawala. Dahil yung Jake Cyrus na yan yung ipinanganak ng nanay niya as Charis Pimpenko na pinakanta ni Celine Dion doon sa Madison Square Garden. Pati ba naman alam ko yun? Pati ba alam ko yun? Pinakanta doon ng ano kinanta niya doon? All by myself ba yun? Oh, siya pa rin yung batang yon na napahanga si David Foster. Pati ba naman yun alam ko? Ano ba naman to? Nilito ako mala showbiz dito ah. Ayun. Siya pa rin yun eh. Kahit na anong mangyari. Kahit pa nagpa-transgender, nagpaganda, napapayat, si Bibi Gandang Hari, hindi porket sabi natin mas, siya, talagang babae sa paningin niya, sa sarili niya. Naglalakad, nakadamit babae. Nagpapaganda ng kutis, kutis pang babae. Pero hindi niya ma-straight ng tingin si Zorin Legaspi. Pati ba naman yun alam ko pa? Ano ba naman to? Oh, in-interview siya ni Zorin Legaspi. Si Zorin kasi yung naging asawa nung ex-wife niyang si Carmina. Ano ba naman yan? Pati ba naman yun alam ko? Hindi may pagkakaila na yung in-interview ni Zorin Legaspi na si Bibi Gandang Hari, yun pa rin si Rostom Padilla. Yun pa rin ang kapatid ni Robin Padilla, ni Romel Leroyet Padilla. Yun pa rin ang tsuhin ni Daniel Padilla. Di ba naman yun alam ko? So, hindi nagbago. Siya pa rin yun. Yung kaluluwa nun, yun ang kaluluwa ni Rostom. Yung buto niya, yung kalansay niya, kalansay pa rin yun ni Rostom. Yung bungo niya, bungo pa rin yun ni Rostom. Kahit na nagbago siya ng anyo, si Rostom Padilla pa rin yun. Tanggapin mo nila o hindi. Therefore, itong naging Iglesia Katolika Romana, ayon sa The Ministry Magazine, ito pa rin yung iglesyang itinayo ni Kristo. Tanggapin man ng mga Sabadista o hindi. Kaya ano masasabi ko dito? Ano masasabi ko? Ang nakalagay sa The Ministry Magazine, na itong bahaging ito na pinalipaliwanag ko sa inyo, ito ay may pinaghalong totoo at kasinungalingan. Hindi matatawag na cherry picking fallacy ang ginagawa ko. Bakit? Pinapaliwanag ko kung bakit may kasinungalingang hinalo. Di gaya ng mga dyan, nung si Ismael Bahinting dati sa Plaza, Rizal, may binasa sa bahagi. Sabi niya, truth seeker daw siya, bago pa ako sa Tagbilaran nun eh. Nabinasa niya. Tapos, hindi niya alam si JC Becerra na sa likod niya. Binabasa ni JC yung binasa niya. Sabi niya, teka Bahinting,
Ano yung karugtong? Basahin yung karugtong. Yung, sinabi na yung karugtong, iniligpit na ni Bahinte yung libro, ibinigay sa asawa niya, babasahin ni JC para sa lahat ng mga nakikinig, ayaw nang ibigay ng asawa ni Bahinteng, nakasipit na sa kanyang kilikili, pero before nila ginawa yun, nabasa na ni JC Becerra. Kaya nang binanggit ni JC Becerra ang karugtong, nagtawanan yung mga tao, pinagtawanan si Bahinteng. Ano ang sagot ni Bahinteng? Hindi ako naniniwala dyan. Yon ang cherry picking. Yon ang cherry picking. Kasi yung karugtong totoo, ayaw lang tanggapin. Ito naman, yung karugtong, hindi totoo, ba't ko tatanggapin? Nakalain mo? Ang church ang nag-join sa state, tapos ang church ang persecute sa pagan? Saan mo nabasa ang history yun? Ito, contradict ito sa kanilang turo about Daniel 7:25. Bakit? Sa kanilang turo, Daniel 7:25, ang pinersecute ay mga santo. Mga santo. Tapos, nung basahin sa debate sa Cagayan de Oro, sino ang santo na pinatay? Ang binasa ni Condino, heresy, tawanan ng mga tao. Pero binawi niya, anong walang santong pinatay? Alam nyo ba itong Gumbursa? Bakit? Tinatanggap mo bang Gumbursa ang mga santong pinatay? Yes or no? Anong sagot ni Condino? Hindi sila mga santo, mga Katoliko Romano yun eh. O ba't sabi mo Gumbursa? Sa madaling salita, kontrahan sila dito. Sabi nila, ang Katoliko, ang katuparan ng Daniel 7:25 na nag-persecute sa mga santo. Pero dito nakalagay, ang pinersecute mga pagano. Kailan naging santo ang mga pagano? O kaya, kailan naging pagano ang mga santo? Kahit sa anggulo mo tingnan, kontrahan talaga to sa kanilang claim eh. Kaya, talagang ang mga SD natuturo ng mali. Kumbaga, right minus wrong equals wrong. Pinaghalo eh. So, yun ang aking unawa. Doon sa nagtanong na si Depensa sa Kamatuoran, sabi ko sa kanya, tawagan, online ba si Depensa sa Kamatuoran? Ito yung ano sa akin eh. Nag-ano sa akin eh, si Depensa sa Kamatuoran. Online ba siya? Hindi na siya online. Kasi sinabi ko sa kanya, mamayang gabi, gusto ko magtanong ka sa akin sa live. Huwag yung private. Ayoko yung private. Gusto ko sa live. So, sige, mamayang gabi. Sige, mamayang gabi. Tapos ngayon sabi niya, bro, parang hindi tayo matuloy ngayon. Masama na naman dito ang panahon. Lakas ng kulog, mahina signal, umuulan. Ewan ko. Hindi ko masabi yun. Kasi hindi ko alam yung lugar nila. Ano sabi to ni Ephraim Bulambaw? After sa among debate ni Yesumar, I challenge you for another debate. Team, ang King Bishop na identity ni Ephraim Bulambaw ay tama ayon sa Biblia at referensya. Oh, maganda to. Ang King Bishop na identity ni Ephraim Bulambaw ay tama. Tutol ako dito. Tutol ako dito. Tutulan ko ito. King Bishop ka? Ginamit niya yung 7 churches. Bakit? Yung mga bishop ba doon may corona? Ano ko siya? May corona ba sila? Sabi niya, ayoko sagutin yan. May kapa ba sila? Ayoko sagutin yan. Okay. So, isa naman dito naman, biglang naputol. Okay. So, ito yung ating paliwanag. Sana makapanood dito si Depensa sa Kamatuoran para makita niya ang paliwanag ko sa naturang statement ng The Ministry Magazine.